gentlemen, this is the moment we've all been waiting for. Are you ready? From Madison Square Garden, New York City, let's get this party started! Ngayong darating na January 31, gayano na lang ang pananabik ng buong mundo dahil muling uugong ang the world's most famous arena, ang Madison Square Garden. Sa main event ng The Ring 6, magbabanggaan ang dalawa sa pinakamalaking pangalan sa modernong era ng boxing. Ang WBO Super Lightweight Champion na si Teofimo The Takeover Lopez at ang undefeated Stevenson. Hindi lang ito basta laban para sa belt. Ito ay banggaan ng dalawang magkaibang mundo. Si Teofimo na may pasabog na lakas at explosiveness, laban kay bilang pinakamahusay na defensive master sa boxing ngayon. Tingnan natin ang mga numero. Si Lopez, 28 anyos, bit-bit ang record na 22 wins, isang talo at 13 KOs. Kilala natin siya sa pagpapabagsak sa mga higante tulad ni Lomachenko at Josh Taylor. Ang kanyang sandata, timing at ang abilidad na gumawa ng chaos sa loob ng ring. Sa kabilang kanto, ang 24-0 na si Shakur Stevenson. Akyat timbang siya sa 140 pounds para subukang maging 4 Division World Champion. Si Shakur ay hindi lang boksingero, siya ay isang tactician. Sa huling laban niya laban kay William Zepeda, ipinakita niya ang depensang halos imposible raw basagin. Ang tanong ng marami, kaya ba niyang bit-bitin ang kanyang bilis at ring IQ sa mas mabigat na timbang? Sabi ni Bob Arum, mahirap pumusta laban kay Shakur hanggat walang nagpapatunay na kaya siyang utakan sa loob ng ring. Pero babala ni Oscar De La Hoya, kung may isang boksingerong may kakayahang sumira sa depensa ni Stevenson, walang iba yan kundi si Teofimo. But I love Shakur. His style is almost impossible to break. But if there's a fighter who can break it, he'll. But it's gonna be a hell of a fight because Pero bago pa man ang tunay na laban, mainit na ang bakbakan sa labas ng ring. Usap-usapan ang kanilang naging sparring session noon. Sabi ni Shakur, dinumina niya raw si Teofimo sa huling 2 round. Pero banat naman ni Lopez, misleading ang video ni Shakur at pinatigil pa nga raw nito ang pag-record dahil hindi na nito makayanan ang pressure. He said stop recording. Come on, dogs. Dito natin makikita ang mental warfare. Si Teofimo ay kilalang emotional fighter. Kapag siya ay locked in, siya ay delikado. Pero kapag nawala siya sa focus, nakikita natin ang mga off nights niya. Get into a firefight with his opponent. What a run from George Kambosos, and the takeover went down! That's what happens when you go looking for the knockout. Teofimo just got dropped. Sa panig naman ni Stevenson, kailangan niyang manatiling disiplinado. Isang pagkakamali lang laban sa isang power puncher na tulad ni Lopez, pwedeng magbago ang takbo ng kanyang karir. Since he turned pro, I mean, he always talked about distance, being a master of the distance and his range. Ngayon, dako naman tayo sa usapang dehado at liyamado. Ayon sa mga huling betting odds, liyamado si Shakur Stevenson sa pustahan na may minus 330. Ibig sabihin, kailangan mong tumaya ng malaking halaga para lang manalo ng konti. Si Teofimo naman ang underdog sa plus 240. Pero tandaan natin, naging underdog din si Teo laban kina Lomachenko at Josh Taylor. Pero pareho niya itong ginulat. Sa panig ng mga eksperto, marami ang naniniwala na ang laban na ito ay aabot sa dulo ng 12 rounds. Sabi ni Brian Campbell ng CBS Sports, kung mananalo si Shakur, maaari siyang hiranging bagong pound for pound king ng 2026. Pero babala naman ang dating sparring partner ni Shakur na si O'Shaquie Foster. Bad matchup daw si Teo para kay Stevenson dahil sa bilis at athleticism nito na hindi pa nararanasan ni Shakur noon. Ang consensus? Kung hindi mapapatulog ni Teofimo si Shakur sa unang 6 na round, malamang na gamitin ni Stevenson ang kanyang boxing IQ para kunin ang isang unanimous decision victory. Sino ang mananaig?
Ang takeover ba ni Teofimo o ang masterclass ni Shakur? Ang odds ay pabor kay Stevenson, 3-1 favorite. Pero huwag nating kakalimutan na si Lopez ay laging nagpapakita ng gilas kapag siya ang underdog. Sa Sabado, malalaman natin kung sino ang tunay na hari ng 140-pound division. Kayo mga idol, kanino ang taya nyo? I-comment na ang inyong mga prediksyon sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow, at mag-subscribe para sa mga bagong sports updates. Ito ang inyong daily boxing update hanggang sa susunod na laban. Peace out!